tinitiyak daw po ng AFP na magiging patas sa kanilang intelligence gathering dahil ang organisasyon ay non-partisan, nirerespeto nito ang demokratikong proseso ng halalan. Ayun. Paano gagawin yung background check? Well, siguro, hindi din detalye ko parang gagawin intelligence gathering lang. Sige nga, kung halimbawa totoong gagawin nila yan, matche-check kaya nila kung totoo yung lumalabas sa mga blogs ngayon na merong kumakandidatong senador na meron siyang American passport. O, di kasama sa background check, hindi ba? Si Erwin Tulfo yun! Di ba si Erwin Tulfo? Di ba? Alright. Siyempre, bina-background check lang. Oo, huwag na nating palawakin yung issue. Yun lang naman ang masasabi ko. Di ba? Si Erwin Tulfo, Erwin! Erwin Tulfo, ano ba yan? Ito ang tinitira ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Kung talagang gagawa ng background check, isa siguro sa dapat tuntunin kung totoo yun. Ako ayaw kong makialam dyan eh. Ganun po. Di ba? Kasi nasa social media eh. Ayaw pong makialam ni Senator Congressman Rodante Marcoleta kay Erwin Tulfo. Kumakalat eh. Magkakatiwala sa'yo. Makinig ka, Erwin, Taragis ka, makinig ka. Judge Juan Merchan. Anong Juan? Anong spelling? J-U-A-N. Kung talagang Juan eh. Baka Pilipino yan, Jed. Baka ako'y naniniwala. Baka nga Pilipino ito eh. Judge. Hindi magiging Pilipino. Dapat bona fide American judge yan eh. Oo nga po. Ganun ba sa kanila? May tuntunin ganun po. Dapat bona fide na... karaniwan. Judge Juan Merchan. Lalo na sa US Army, Jed. Opo. Pero huwag na natin talakayin. Tsak yun. Pag hindi ka... Plano niyang... Pagkakatiwala sa'yo yung ganong klaseng pananagutan dyan, kamukha nito, sisintensya ka ng kapwa mo Amerikano. Huwag mo sabihin na hindi nila isasalang-alang ang pagiging kompleto mong Amerikano. Ayun, talaga naman. Ikaw, Nelson, nagseserbisyo ka sa Army? Yun. Naku, siyempre. Anong ibig mo sabihin? Dispalinghado kang American citizen? Hindi pwede. Ganap ka. Hindi, may passport ako kung American citizen. Sige, balik mo dyan. Sabi po nitong si Judge. Alright, Reaction TV page nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin dito. Pero bago po tayo tumuloy sa ating pag-uusapan na kung saan si Senator Congressman Rodante Marcoleta ay sasabihin na nating sasagot sa mga katanungan natin patungkol di umano sa pagba-background check ng AFP. Si Browner ang magba-background check po sa mga kandidatong gusto nilang i-background check. Nakakapagtaka. Ano ba tayo? Martial law? Anyway, mga kareaksyon, ito na. Huwag na po natin patagalin. Browner! Browner. Come in, Browner. Ito na po si Browner. Isa lang po ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto natin maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. Let us use this, let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan, kung saan mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints. Maraming problema ang ating bayan.
Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military coup d'etat or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon. Ano solusyon, Browner? Oh, Browner, ano solusyon? Di ba kayo ang defender ng ating konstitusyon? Sa tingin niyo ba, Browner, ang konstitusyon hindi nababalahura sa panahong ito? Browner! Oh, sige, Browner. Dito po tayo magtuon ng pansin. Ayusin natin yung eleksyon natin. Kaugnay nito, tiniyak naman ni General Bronner na handa ang AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paparating na halalan sa pamamagitan ng paglaban sa mga peace spoilers. Sa simula pa lang po ay ginagampanan na natin yung iba't ibang mga activities natin. Katulad po ng pag-address natin sa mga private armed groups, yung pong pag-address natin sa mga peace spoilers, pati na rin po dun sa pag-address natin dun sa tinatawag ng New People's Army na permit to campaign and permit to win. So yun po yung mga, dun po kami nakafocus ngayon. New People's Army? Permit to campaign? New People's Army? Ulitin nga natin yun. Parehong, hindi ako makapaniwala doon Yung pong pag-address natin sa mga peace spoilers, pati na rin po dun sa pag-address natin dun sa tinatawag ng New People's Army na permit to campaign and permit to win. So yun po yung mga, doon po kami nakafocus ngayon bago po yung eleksyon. Siniguro din ng pamunuan ng AFP ang pag-secure sa mga election materials sa kasagsagan at pagkatapos ng halalan. Palalakasin din aniya nila ang intelligence gathering laban sa mga kandidato na posibleng may impluwensya mula sa ibang bansa. Tinitingnan po natin yung mga kandidato. Ito na. Ito na po ang sinasabi natin, dito na po magkakaroon ng malaking katanungan ng taong bayan. Oh, Browner, ayusin mo, Browner, ayusin mo, Browner, ayusin mo. Oh, ito na po. Dato na posibleng may impluwensya mula sa ibang bansa. Tinitingnan po natin yung mga kandidato. Yan. Lahat po ng mga kandidato. Tinitingnan po natin yung kanilang background. So meron po tayong background check. And pag meron po kami nakita, no, na mga red flags, ay we will inform the COMELEC about this. Dahil nga po, ayaw natin maulit yung nangyari nung nakarang eleksyon na may mga nakalusot na mga kandidato. So we are in collaboration with the PNP and also with the COMELEC to make sure na we... Bakit AFP? Martial law ba tayo? Martial law? Bakit hindi COMELEC or yung tinatawag nating immigration? Di ba? Bakit militar? Bakit militar, Browner? Anong jurisdiction nyo dyan? Bakit militar? Punta kayo doon sa West Philippine Sea, Browner. Doon kayo mag-imbestiga. Oh, tuloy natin. Ano ba, Browner? Naku, bakit militar? Will prevent these kinds of things from happening again. So pinaigting po natin yung ating intelligence operations. Ang PNP naman, palalakasin ang cybersecurity laban sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapakalat ng fake news para impluwensya. Oh, ito na po ito na po. Pasasagutin po natin si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Ang mga botante. And we anticipate... Oy, si Marbil muna. Romel Francisco Marbil, hindi sila mga adik. Nagpapahaba lang sila ng oras, hindi sila adik. Yung report po natin, what will happen kung may mga fake news coming from the foreign countries dictating the tempo ng ating election. That's one thing, the problem. And we're looking also of using AI to combat po. Not them using AI against us, but us using AI to preserve po yung election po natin. Makikipagtulungan din ng PNP sa COMELEC para mapigilan ng vote buying gamit ang money transfer at e-wallet.
Baka magalit si Tamba. Baka magalit si Tamba. Manguhuli kayo ng vote buying. Wag, tanungin nyo muna si Tamba kung okay sa kanya. Huliin yung mga nagbumibili ng boto. Gamit ang AKAP tsaka yung mga AIX tupad. Ay, hindi ba vote buying yun? Sorry po. Pakitanggal po yung AKAP, AIX tupad na hindi pala vote buying sa record in aid of the legislation. Tiniyak din ng liderato ng Philippine National Police ang transparency sa pagpapatupad ng checkpoint sa tulong ng mga body camera na suot ng mga pulis at CCTV sa lugar na pagtatayuan ng mga checkpoints. Leia Ilagan, UNTV. No. Galing, oh. Ito na po ha. Senator Congressman Rodante Marcoleta, kumusta po kayo? Ano po yung nangyayari sa ating bayan? Bakit militar ang kailangan nating mag-background check? Ano pong kaugnayan ng militar dito sa mga ano na to? Wala bang kakayahan ng ating immigration? Wala bang kakayahan ng ating mga NBI, kapulisan? Bakit si Browner? Browner. Paki-call na lang po natin ng attention. Ano, ha? Oo. Ay, teka lang, nabalitaan niyo po ba ito, Kong? Ano, ha? Sapagkat ang Armed Forces of the Philippines, Kong, ha? AFP po ito, magkakaroon daw po ng background check sa lahat ng mga kandidato ngayon pong nalalapit na eleksyon. Ayon po mismo sa AFP, ang inisyatibo raw po ito'y gagawin ng may tamang koordinasyon at pakikipagtulungan daw po sa COMELEC at maging sa PNP. Ang anuman pong impormasyon na makakalap sa mga politiko ay agad daw pong ipapaalam sa COMELEC para sa kaukulang hakbang. Pero tinitiyak daw po ng AFP na magiging patas sa kanilang intelligence gathering dahil ang organisasyon ay non-partisan, nirerespeto nito ang demokratikong proseso ng halalan. Ayun. Paano gagawin yung background check? Well, siguro, hindi din detalye ko parang gagawin, intelligence gathering lang. Sige nga, kung halimbawa totoong gagawin nila yan, matche-check kaya nila kung totoo yung lumalabas sa mga vlogs ngayon na merong kumakandidatong senador na meron siyang American passport. O, di kasama sa background check, hindi ba? Siyempre, bina-background check lang. Totoo. Huwag na nating palawakin yung issue. Yun lang naman ang masasabi ko. Kung talagang gagawa ng background check, isa siguro sa dapat tuntunin. Teka lang. Sino ba yun? Ano ba yun? Baka napunta ka ron, kako. Dali lang. O kaya naman, baka binigyan lang siya ng sample. Diba? Opo, sana, Kong. Mismo sa AFP, ang inisyatibo raw po ito'y gagawin ng may tamang koordinasyon at pakikipagtulungan daw po sa COMELEC at maging sa PNP. Ang anuman pong impormasyon na makakalap sa mga politiko ay agad daw pong ipapaalam sa COMELEC para sa kaukulang hakbang. Pero tinitiyak daw po ng AFP na magiging patas sa kanilang intelligence gathering dahil ang organisasyon ay non-partisan, nirerespeto nito ang demokratikong proseso ng halalan. Ayun. Paano gagawin yung background check? Well, siguro, hindi din detalye ko parang gagawin, intelligence gathering lang. Sige nga, kung halimbawa totoong gagawin nila yan, matche-check kaya nila kung totoo yung lumalabas sa mga vlogs ngayon na merong kumakandidatong senador na meron siyang American passport. O, di kasama sa background check, hindi ba? Si Erwin Tulfo yun! Di ba si Erwin Tulfo? Di ba? Alright. Siyempre, bina-background check lang. Totoo. Huwag na nating palawakin yung issue. Yun lang naman ang masasabi ko. Di ba? Si Erwin Tulfo, Erwin! Erwin Tulfo, ano ba yan? Ito ang tinitira ni Senator Congressman Rodante Marcoleta. Kung talagang gagawa ng background check, isa siguro sa dapat tuntunin kung totoo yun. Ako ayaw kong makialam dyan eh. Ganun po. Di ba? Kasi nasa social media eh.
Ayaw pong magkalam ni Senator Congressman Rodante Marcoleta kay Erwin Tulfo. Kumakalat eh. Oho. Oo nga po. At saka ayaw ko rin tanungin sa inyo kasi kung naalala ko, Talaga bang yung kapasyahan na yun ang galing sa COMELEC sa pagitan ng pagdideputize sa kanila? At bakit naman sila yung magba-background check? Oho. Bakit nga naman ang AFP pa, no? Oo, Yun. baka matakot yung mga kaibigan ko sa Makabayan Black. Kung mukhang gusto nilang punterian dito, Kong, yung mga, di ba, si Alice Guo. O, yung mga Nasabi kagaya nilang- noon. Kaya nga, Chinese, sinasabi ko mga sa foreign, mga kandidato na senador. Ayun nga. Oo. Oo. Kasi ayaw nilang maulit yung nangyari kay Alice Guo. Baka daw may makapasok na dayuhan. Bakit nga sila? Bakit hindi yung immigration ang Yun. kapanin nila? Oo nga. Bakit din ang DFA? Baka makikipag-coordinate na rin po kung sa through AFP. Ano ha? Dapat, tsaka yun nga sana alamin nila, no? Then, bantayin nyo na lang kami, West Philippine Sea. Mas importante yung... Yun, West Philippine Sea. Baka nga naman tiyakin din nila kung talagang lahat ng tumatakbong kandidato sa ngayong direksyon ay talagang tunay nga bang Pilipino at hindi po mga dual citizen, Kong. Oo nga, pero Diba? ang sinasabi ko lang, nasaan yung pinanggalingan ng mandato na yan? Di ba? Kasi kailangan mayroong batas na mapagsasaligan dyan. Otherwise, baka questionin na naman yan. Yan. Sabihin ni paglabag na naman sa karapatan. no? Tinitikigan nyo anya kami. Bakit- Militarisasyon. No? Bakit Kasi militar no? Militar. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng martial law. nitiktikan ako ng 3 sundalo at isang pulis? Oo, di ba? Totoo po. Oo. Nako. Anyway, Kong, ito, yaman din lamang nabanggit natin itong mga Amerikano sa A20 po. Nason, imbitado ka ba? Oo, may nakarating na sa akin invitasyon. Oo, sa Abente, pupunta kami ng Maynila, Jen. Maynila. Inimbitahan kami ni Kuya Wilson Cayago eh. Tsaka nung kanyang misis na si Tat. At ni Nanay Cora Bolus na nanonood. Kawilson, isama niyo po kami, ha? Opo. Pagkatapos daw nung Hindi po yun. Sinesegue lang nila sa A20, inauguration ni Donald Trump. Hindi po naimbita si Bangag. Kawawang Bangag. ng pagtitipon. yes. Kasi po, kaya ko nabanggit. Iba pa ba yan? Iba pa ba? ito. Iba pa ba? Sapagkat sa A20, inaasahan ng ano. Yan ang tayong inauguration ng presidente ng Amerika din. Yes. Ayun pala. US President Donald Trump. Kanyang formal installation. Magaganap yan sa likod ng White House yan magpapalitan sila ng ano nila. Oh, hindi na-invite si Bangag. Ni Biden. Ni President Joe Biden, ano? Nako. Pero kayo, Kong, personally, anong pananaw niyo pag sa pagbabalik ni President Trump sa White House? So, di makakabalik. Yan lang naman. Ano sasabi lang natin? Hindi pangkaraniwan ang kanyang pagkakabalik. Ano? Kasi yung pangkaraniwan, yung iba, nakakabalik, yung immediately na pagkatapos ng una niyang term, magre-re-elect kamukha ni Bill Clinton, ni George W. Bush, ano? Si Barack Obama. Pero yung halimbawa natalo kamukha ni Jimmy Carter, hindi na nakabalik yan. Pero itong Donald Trump, mukhang mukhang yung kanyang puwersa talaga iba eh. Akalain mong at saka sa dami pa ng mga kasong isinimpa sa kanya. Yun. Ako nga, meron pa siyang Parang ang Pangulong Duterte, si Inday Sara, malapit na. hintay pa. Sige, takdas ang sentensyahan eh. Babasahan siya ng sentensya bago siya maging presidente ng Amerika. Alam mo na dyan, talagang kung gusto kang pahihiyain ka talaga eh. Ito nga po kang balitang hawak ko, naharap daw po si US President-elect Donald Trump sa pagsisentensya ngayong araw pala, Kong. Kaugnay daw po nung hatol. Sa atin kasi, alam mo, ang ugaling Pilipino, pagka ganyan, pinararaan mo na yan eh. Ganun pala. Tama. Pagka na-install ka na, tsaka ka babasa. Pero ito hindi ka pa na-install. O baka naman sa kanila, hindi. Habang hindi siya nababasahan, hindi pa siya presidente.
basahan mo na ika ng sentensya. Yun na nga. Kasi kapag ka naging presidente yan, nakakahiya na, ganun. Pero may nauna palang pahiwatig daw po ito si Judge Juan Merchan. Ba, yun palang pangalan ng judge, ha? Anong pangalan? Judge Juan Merchan. Anong Juan? Anong spelling? J-U-A-N. Kung talagang Juan, eh. Baka Pilipino yan, Jed. Baka ako'y naniniwala. Baka nga Pilipino ito, eh. Oh. Hindi Judge. magiging Pilipino. Dapat, bona fide American, judge yan. Eh. Oo nga po. Oh. Ganun ba sa kanila? May tuntuning ganun po. Dapat bona fide na... Karaniwan. Judge Juan Merchan. Lalo na sa US Army, Jed. Opo. Oh, pero huwag na natin talakayin. Si ano po yun? Si Inayupak Tulpo. Oo, si ano yan, ang pangalan nun? Si Erwin the Putaragis Tulpo. Yun po yun, si Erwin yun. Oh, sabihin mo na kasi, si Erwin yun. Tsak yun. Pag hindi ka... Plano niyang... Pagkakatiwala sa iyo yung ganong klaseng pananagutan dyan, kamukha nito, sisintensya ka ng kapwa mo Amerikano. Huwag mo sabihin na hindi nila isasalang-alang ang pagiging kompleto mong Amerikano. Ayun, talaga naman. O ikaw, Nelson, magsaserbisyo ka sa Army? Aba, Naku, siyempre. anong ibig mo sabihin? Dispalinghado kang American citizen? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ganap ka. No. Ulitin natin na, oy, Erwin, Putaragis ka, makinig ka dito. Makinig ka dito. Ang talakayin. Tsak yun. Pag hindi ka... Plano niyang... Pagkakatiwala sa iyo. Sa'yo, makinig ka, Erwin, Taragis ka, makinig ka. Judge Juan Merchan. Anong Juan? Anong spelling? J-U-A-N. Kung talagang Juan, eh. Baka Pilipino yan, Jed. Baka ako'y naniniwala. Baka nga Pilipino ito, eh. Oh. Hindi Judge. magiging Pilipino. Dapat, bona fide American, judge yan. Eh. Oo nga po. Oh. Ganun ba sa kanila? May tuntuning ganun po. Dapat bona fide na... Karaniwan. Judge Juan Merchan. Lalo na sa US Army, Jed. Opo. Oh, pero huwag na natin talakayin. Tsak yun. Pag hindi ka... Plano niyang... Pagkakatiwala sa iyo yung ganong klaseng pananagutan dyan, kamukha nito, sisintensya ka ng kapwa mo Amerikano. Huwag mo sabihin na hindi nila isasalang-alang ang pagiging kompleto mong Amerikano. Ayun, talaga naman. O ikaw, Nelson, magsaserbisyo ka sa Army? Yun. Aba, Naku, siyempre. anong ibig mo sabihin? Dispalinghado kang American citizen? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ganap ka. Hindi, may passport ako kung American citizen. Sige, balik mo dyan. Sabi po nitong si Judge Juan Merchan, Si Erwin Tulpo yun. Putaragis ka, Erwin. Narinig mo yun. Isa kang US citizen, hindi ka dispalingado. paano niyang magbaba ng no penalty sentence Ayun. na tinatawag na unconditional discharge? Ibig sabihin daw po nun, walang kulong, walang probation, at wala rin kahit anumang multa na ipapataw kay Trump. Lumalabas na hindi naman ito kukontrahin ng prosecution, Kong. Pero hindi pa naman ito tiyak hanggat hindi pa raw po nangyayari. Inaasahan po kasing haharapin ni President Trump ang pagbaba ng sentensya sa pamamagitan po ng video conference mula sa kanyang club sa Florida, Mar-a-Lago club sa Florida. Naalala niyo po, inakusahan po si Trump ng pagdodoktor daw ng kanyang business record para ikubli ang pagbabayad naman ng $130,000 sa adult performer. Ayan na po ang mga background. At ito naman, tinanggi daw po ni Trump. Ayun. At itinanggi din daw po ni Trump na siya na-make ng business record. Yun pala ang naging background non Kong. Mga tid, walang pataw na parusa. Wala naman daw po. Walang kulong, walang probation, at wala rin daw pong multa. Ganun pala, huwag na nang basahin. Oo nga, no? Pwede na. Wala rin nang palang epekto. Kasi kung ano man ang magiging pasa niya din, baka magkaroon pa ng bahid, hindi po ba? Pero ang mainit ngayon sa Amerika ko ay yung wildfire dyan sa Palisades sa Ang California. daming bahay ng mga sunog. Hollywood actor, ha? Yes. Ang nadamay. Yung mga bahay ni Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody. Pati si Steven Spielberg. Ganun Spielberg, ba? Oo, bahay na. bahay. Jenso Barjaga. Sino si Adam Brody? Hindi ko kilala. No. Pinasa ko Ang lang. dami. Kung mga Hollywood,
tumawag kayo kasambahay kong Amerikana eh. Oo. Sabi niya, Jen, your house. Your Ang house. kilala ko si Floranda Mori, di ba? Yung sa Sarbe. Kasi ang lakas ng hangin ko, yung apoy, Oo. talagang kumalat. Yung apoy kasi kapag malakas ang hangin, talagang Opo. minuto lang yan. Talagang. Pero yun nga, sabi, by sa latest ata, medyo controlled na raw. Oo, Ayun. meron ngang namatay. Pero baka kaugnay ito ng report na ngayon pa lang taong ito, yung taon na 2024, ang naulat na pinakamainit na taon. Grabe. Oho. Sa nakalipas na maraming taon pa, merong 1.5 degrees Celsius na taas sa long-term warning limit. Ibig sabihin, lagpas na sa warning limit. Yung init. Yung init. Oho. Kaya nga pagka ganyan yung mga dahon na tinatanggal na nila, dinadahon ng kasi pag nagkiskisan ng dahon umaapoy sa init Di ba? Ay, nako, tama po kayo kung ihabol ko lang po, wala tayong oras, gamit po inyong mga remote control, i-scan po Net 25 sa TV menu. Pagkatapos scan, piliin po Net 25 HD mula sa... Alright. Si Erwin Tulfo yun, yung militar na tumatakbong senador na merong passport na American passport. Oy, Browner, si Erwin Tulfo, inspeksyonin mo. Sinabi na niya si Senador Congressman Rodante Marcoleta, si Erwin Tulfo, imbestiganin niyo yan, mambubudol yan. Binudol niya yung gobyerno ng Amerika, ang pangalan niya, Eric Sylvester Tulfo. E di, nambubudol yan, di ba? Illegalista. Pasok po siya ng Amerika, illegal. Ang tawag dyan, illegalista. Pero hindi. Kasi American citizen siya, nag-ano siya sa military, di ba? Anyway, mga ka-reaction, sana nagustuhan po ninyo ang ating reaction video ngayon. Oy, Browner, hindi martialo kayo. Bakit kayo ang nagba-background check, ha? Tinatakot nyo ba ang taong bayan? Sinisindak nyo ba yung mga taong bayan, Browner? Anyway, mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa akin dito sa napakagandang reaction video. Sana po ay mag-react kayo sa comment section. I-like ang video na ito at i-share ang ating video. I-share ang ating video. Alright. Shukran.